May hininga po. So, ang lahat naman siguro na nandito ay magpupuli. Amen? Amen. So, sabihin niya natin, let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, may gagawin po tayo. Sasabayan niyo po kami. At sabayan po natin ng palakpa. Sino po yung marunong pumalakpa? Amen. So, buhay lang tayo. Kaya marunong tayo pumalakpa. Amen. Marunong tayo sumayaw. Marunong tayo pumalakpa. Hallelujah. Nalilig ka ang Diyos.
kundi sa Panginoon. Amen. Amen. Isa bang malakas na palakpak sa ating Diyos na Amen. So tuloy nga po na sa bawat araw, amen. Naniniwala ba kayo na dumating ang panahon na kayo pinabayaan ng Diyos? Hello, may kausap po ba ako? Naniniwala kayo na pinabayaan kayo ng Diyos? Siyempre hindi. Amen. Naging sa mga oras na akala natin bakit naman ganun, Lord? Puro na lang pagsubok yung dumarating sa amin. Ang nakakalimutan natin na ang mga pagsubok na yun ay pinapahintulutan ng Diyos. Hindi para tayo ay manghina, kundi tayo ay patuloy na lumakas. At para wala po tayong ibang aasahan kundi ang ating Diyos na buhay namin. Kung minsan ang mga pagsubok ay pagpapaalala rin ng Panginoon sa atin. Siguro at some point nakakalimutan tayo. Amen. O merong gusto ipagawa sa atin ng Diyos. Amen. Naniniwala pa ako na lahat sa atin ay tuman sa pagsubok. Pero patuloy po tayong maniwala. Because the love of the Lord never ceases. He is faithful. He is the Alpha and the Omega. He is the author and the finisher of our faith. Amen. Hindi niya tayo pababayaan. God is so good. Amen. Sabihin natin, God, you are so good. You are so good. Amen. God's faithfulness will never fail. Nandiyan siya lagi sa atin. So patuloy po natin ibigay lahat kay Lord. Kung meron man po tayong alalahanin, mabuti ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Oh yes, we worship you. And we give you thanks, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Oh my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing
pag-asa. Sa bawat araw, Panginoon, hindi mo kami pinapabayaan. We thank you, Jesus. We love you. We give you thanks. Thank you, Lord. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. To your love and to the round, you saved the son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. To the outcasts or your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Ang madaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat na patuloy mo kami
pinagkakalooban ng buhay. Salamat kami, patuloy mong pinalalakas. Kami iyong pinalulusog. Kami iyong pinatatatag. Kami patuloy mong tinuturuan upang sa aming pagsasabuhay ng iyong salita ay maganap nga ang iyong kalooban sa aming buhay. Inihiling namin, O Banal na Espiritu, ang muling pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Mangusap ka sa amin. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita, O Diyos, ay magawa namin kung ano ang nais mo sa buhay namin. And so we surrender our hearts to you right now. In humility, Lord, let your will be done in our lives. At sa aming pagsunod naman sa iyo, Panginoon, ay umaasa kami na hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. At patuloy mong pagpapalain ang bawat isang narito ayon sa iyong masaganang grasya at ayon sa aming pananampalataya sa iyo. Kaya naman, patuloy sa isang tinig ay amin ka naming pinupuri, pinasasalamatan at sinasamba sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay nainuman. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
Sabihin natin, Lord, salamat. Dahil binuhay mo ako sa araw na ito. Sino pong nagpapasalamat, taas ang kamay? O dapat nakangiti. Kasi walang nagpapasalamat na alam mo na, malungkot. No? Dapat masaya tayo. Kasi ang biyaya ng Diyos ay hindi nagkulang sa amin. Amen. Okay, sige, inhale. Exhale. And smile. Minsan pa, inhale. Exhale. And smile. Taas po na lahat mga kamay. Sabihin natin, Lord, i-bless mo po ang mga kamay na ito. Sino mang mahawakan, gagaling, lalakas, at pagpapalain mo sa pangalan ni Jesus. Amen. At po muna lahat sa kanan at makimasay po ang ikunan natin yung nasa harapan. Nilay po ulit tayo ng ating Ebanghelyo sa araw ng bukas. Ito na po yung panglima at panghuling parte ng Bread of Life Discourse. Ibig sabihin, sa araw po ng bukas, panglimang beses na pinag-uusapan sa lahat ng simbahan ang kahalagahan ng banal na misa. Amen. So hanggang bukas po yan. Pero ngayon, basahin po natin ang huling parte ng ating pagninilay, John chapter 6, verse 60 to 69. Okay? John chapter 6, verse 60 to 69. Ito po yung ating ebanghelyo sa araw ng bukas. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, ano daw yung narinig nila? Yung sinabi ni Jesus na, kainin ninyo ang aking laman, inumin ninyo ang aking dugo upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Inyo. Nung marinig yun ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang itinuturok niya. Sino ang makakatanggap nito? Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ng mga tagasunod niya dahil sa mga itinurok niya. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi niyo ba matanggap ang mga sinabi ko? Paano pa kaya kung makita niyo ako na anak ng tao na umaakyat pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay ng buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magkatraidor sa Kanya. Itong dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Tinanong ni Jesus ang 12 apostol, gusto niyo rin bang umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon,
kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, ipapalakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan, pwede na po muna tayong maupo. Okay? So, salamat sa Panginoon. Salamat sa mga nakadalo sa anniversary sa Manila. Sa mga hindi nakadalo, huwag po kayong mag-alala sapagkat kasama namin kayo sa mga panalangin inihandog ng anniversary natin sa Luneta. Amen? Okay. So, sino po handang makinig? Taas ang kamay. Okay. So, pakisabi sa'yo, katamsiyang kapatid, naniniwala ka ba na kailangan mo ang grasya ng Diyos? Sino po naniniwala? Taas ang kamay. Okay, salamat sa Panginoon. Kasi yan po yung pag-uusapan po natin ngayon. Okay? Although the main main topic, actually yung gospel po natin is facing towards the importance of the Eucharist. But mas maganda sigurong medyo palawakin natin konti, no? Pag-usapan natin the importance of sacraments. Sabi niyo po, sacraments. And I want to begin in this truth. Ano yun? The rejection of the sacraments is rejection of God's grace. Pwede ba natin sabihin yun? The rejection of the sacraments is a rejection of God's grace. Natin karoon to. The rejection of God's grace is a rejection of Christ. So yun po yung pinaka-main thought na pag-uusapan po natin ngayon. Ano? Sino po dito mga Katoliko? Taas ang kamay. Salamat naman at Katoliko po kayo. No? Sapagkat alam po natin na itinuro sa atin na ang mga pintuan ng grasya ng Diyos sa ikaliligtas ng tao ay sa pamamagitan ng mga sakramento. Okay po. So tanong lang, alam niyo pa po ba yung mga sakramento? Hello? Laging tinatanong ni Brother Fidel, ilan ang 7 sakramento? Ang sagot? 7. Okay. Tama naman po. Pero ang tanong, ano-ano yung mga yun? Una? Binyag. Ikalawa, kumpil. Ikatlo, kumpisal. Ikaapat, komunyon. Ikalima, yun na. Excited sila. Kasal. Ika-anim, pagpapare o tinatawag nating holy orders. At ikapito, yan, anointing of the sick, ang pagpapagaling sa mga may karamdaman. So yan, 7 na yan ay mga pintuan ng grasya ng Diyos para tanggapin natin ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. So sa pamamagitan ng mga bagay na yan, ay naililigtas tayo ng Panginoon. Ilang beses ko na pong nasabi sa inyo that salvation is not a one-time event. Kasi common nga naman ngayon, maririnig mo, are you saved? If you are saved, kailan?
Hello? Kailan mo nakilala si Kristo sa buhay mo? Kailan mo siya tinanggap? Diba? Yun yung pinaka-main point, no? But as Catholics, alam natin at dapat maliwanag sa atin that salvation is a lifetime process. Hindi lang siya isang araw. Pero kung specific man yung pinag-uusapan sa salitang I was saved, kailan nangyari yun? Nung binyag. So dapat maliwanag ha, kasi unti-untiin lang natin. Ang pitong sakramento ay pitong pintuan ng grasya ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So kung ang tanong, kailan ka naligtas, yung specific talaga na ikaw ay niligtas, ikaw ay tinanggap sa kaharian ng Panginoon, kailan yon? Nung ikaw ay unless a man be born of water and spirit, he will not inherit the kingdom of God. Amen. Kaya kung may magtatanong sa iyo, kailan ka naligtas, magkalkal ka doon sa cabinet ninyo, hanapin mo yung birth certificate mo at tignan mo kung anong date. Gets po ba? Ako po, siguro ganun lang talaga, no? Pinanganak ng January 8, 1988, my physical birth. May spiritual birth, nabinyagan ako, January 9, 1989. Okay? So, isang taon ang pagitan. Pakiarapan ka sa kapatid, ikaw. Kailan ka na binyagan? Tanong, kailan ka naligtas? Yun yung araw na yun, ha? Dapat maliwanag. Kaya tayo na born again kasi 2 beses tayo pinanganak. Unang katibayan, birth certificate. Ikalawang katibayan, baptismal certificate. So, kailangan po ng tao na siya ay mabinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi sa dahil hinulaan ito ng mga unang Kristiyano, kundi ang Diyos mismo ang nagsabi nito. Okay po ba? So, next. Unless a man be born of water and spirit, he will not enter the kingdom of God. Next, doon sa binyag, ulit kanina? Kumpil. So, bakit kailangan kumpilan? At ano ang kumpil? Sige, para mas madali. Ano ang kumpil? Anong pagkakaiba ng kumpil sa binyag? Eh, Brad, kasi yung binyag, baby pa yun. Yung kumpil, medyo matanda na yun. Tama, mali. Okay. Ang kumpil, para mas madaling maintindihan, inulit lang yung binyag. Pero, ang sumasagot, yung meron ng katawan. Kasi po, nung baby, ang sumasagot ay yung nanay, yung tatay, yung ninong at yung ninang. Okay po, pero sa kumpil, ang kailangan ng sumagot ay yung tao mismo. Hello, diyan po kayo. Kaya ang tawag ay confirmation. Kasi nung baby ka, hindi mo naman kayang i-confirm yung sinasabi ng magulang mo at ninong-ninang mo. Kasi ang alam mo lang noon ay, what? Hello, ano po? Kaya medyo umidad na, kailangan kumpilan kasi kailangan sabihin mo mismo, profess from your mouth that our Jesus, the Christ, is our Lord. Sinabi rin niya ng salita ng Diyos. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, then you will be saved. Kaya may kumpil. Nagkakaintindihan po ba tayo? No? So, paraan ng ikaliligtas ng tao. Ikatlo, kumpisal. Tama? Kumpisal na kung saan ang tao ay tinuturuan na umamin sa kanyang pagkakasala. Sapagkat alam natin na kung ang isang tao ay hindi napatawad sa kanyang kasalanan, pakikalabit lang yung tapos kapatid, kung ikaw ay hindi napatawad sa iyong kasalanan, lapitin ka ng sumpa ng gawa ng kaaway. Kasi ang entry point ng kaaway sa atin lagi ay ang ating kasalanan. Amen. Nagkakaroon ng license ang kaaway ng pakialaman ang buhay natin
ang buhay ng pamilya natin, ang kabuhayan natin kasi may entry point siya, kasalanan. So kung gusto nating maligtas mula doon sa pakikialam ng kaaway, sa sumpa na inilalagay sa atin, epekto, bunga, resulta ng ating kasalanan, so pinapaalalahanan tayong matutong mangumpisal. Amen po ba? Okay? Yung mga kasalanan na ginagamit ng kaaway sa atin ay pwede lang yan gamitin hanggat hindi mo pa kinukumpisal. Pero kapag naikumpisal mo na, hindi na pwedeng gamitin yun ng kaaway sa'yo. Bakit? Inalis na ng Diyos. Amen po ba? Maliwanag ito. Nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, kung pinatawad ninyo ang sino man, sila yung pinatawad na nga, ngunit ang hindi ninyo pinatawad ay hindi nga mapapatawad. Hello? Andiyan mo po kayo. Sinabi ito ni Jesus sa mga disciples niya after na ipagkaloob niya ang banal na Espiritu sa kanila. The power of the Holy Spirit that ordained them to become priests, yung mga apostles. Kapag pinatawad ninyo sila sa kanilang mga kasalanan, sila ay pinatawad na nga. Kung hindi nyo sila patatawarin sa kanilang kasalanan, ay hindi nga mapapatawad. Ang tanong, kailan hindi mapapatawad ng pari ang kasalanan ng tao? Kailan? Para magkaroon ng sense yung, kung pinatawad mo, mapapatawad na nga. Kung hindi mo pinatawad, hindi ka mapapatawad. So, ibig sabihin, may sama ng loob si Father, kaya hindi niya mapatawad yung nagkasala. Ganun ba yun? So, kailan hindi napapatawad ng kasalanan ng tao, ng pare? Yun. Kapag hindi ka humingi ng tawad. At kailan ka hindi humingi ng tawad? Kapag hindi ka nang umumpisan. Gets niyo po? Hanggat meron kang mga kasalanan na hindi mo pa naikukumpisal, kitang-kita ng demonyo yan. At yan yung entry point niya kung bakit minsan pumapasok ang sumpa. Hello, nandiyan mo po kayo? Okay? So kung gusto nating maligtas mula sa gawa ng kaaway, mula doon sa parusa ng Panginoon, although hindi pa naman niya talaga, ang parusa naman talaga ng Panginoon ay hindi talaga saktan ng tao kundi i-answered prayer yung gusto ng tao. Kasi ang gusto ng tao, wag mo akong pakialaman. Okay. No, gentleman siguro. Kung ayaw mo na aking grasya, at ano gagawa? Okay, so yun yun. Kumpisal. Next, komunyon. Hello, diyan mo po kayo. Komunyon. So ano naman ang dahilan kung bakit tayo naliligtas sa pamamagitan ng komunyon? Ha? Kasi kapag tinatanggap natin yung katawan ni Kristo, hindi lang kasi katawan yung ating tinatanggap. Katawan, kaluluwa, katawan, dugo, kaluluwa, at kabanalan o yung pagka-Diyos niya. Amen po ba? No? Parang isang tao, maging ganap ang kanyang buhay, kailangan ng 3 components. Para mabuhay ang tao, Para mabuhay ang tao, kailangan ng 3 na components. Ano yung una? Siyempre, kailangan may katawan. Hello, di mo po kayo. Kung may nakikita kayo ngayon dyan sa tabi ninyo na walang katawan, kaluluwa lang, hindi yung buhay. Okay, kailangan requirement, may katawan. So, requirement ng life, may katawan. Ikalawa, dugo. Gets? Dugo. Kasi ang tao, kahit may katawan, alisan mo ng dugo, dito. Kaya maraming namatay dahil naubusan ng dugo. Pero kahit meron kang katawan, meron kang dugo, kung umalis ang iyong kaluluwa, naghiwalay na sa iyong katawan, ano mangyayari sa katawan? Mamamatay. So every living creature, tandaan niyo po ito, according to our church teaching, every living creature has a soul. Amen. May katawan, may dugo, at may kaluluwa. Kaya yung aso mo, may kaluluwa yan. Yung halaman nyo, may kaluluwa yan. Gets po ba? Kaya kaya nilang magpakita ng affection. Mga bulaklak mo, kapag kinakantahan mo, ang ganda ng paglago. Pero kapag parang lagi mong tawag dito, hindi mo pinapansin yung mga halaman mo, parang
silang malulungkot. Because every living thing has a soul. Ang pagkakaiba nga lang sa soul natin, rational at immortal yung klase ng soul natin. Kaya ang tawag sa ating soul ay, sa natin ng gawain ng mga nakaraan, anong tawag sa soul ng tao? Hala, spirit. Ang tawag sa soul ng tao ay spirit. Kasi rational and immortal soul ang meron tayo. Hindi katulad ng pusa mo, ng aso mo, na kapag namatay na si pusa at aso, nagkamanis na rin o namamatay na rin yung kanilang kaluluwa. Okay, so tuloy po tayo. Katawan, dugo, kaluluwa, pati kabanalan. Okay, so ito po yun. Sino gusto nang magkaroon ng buhay na walang hanggan, taas ang kamay? Okay, ano ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan? Yung ultimate na pangako ng Diyos. Sa mga namatay na at nasa langit na, yun na po ba yung kaganapan ng buhay na walang hanggan? Hello, hindi mo po kayo. Say for example, dito, mag-isip kayo, sinong santo gusto nyo? San Lorenzo Ruiz daw. Nakwento ka nga sa kanila kahapon. Yung kantang, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Galing kay San Lorenzo Ruiz yun. Kasi nung pinapapili siya, anong gusto mo, mabuhay ka o mamatay ka? Sabi niya, kahit bigyan ako ng Diyos ng 1,000 buhay, kung para sa Diyos, sige, ibibigay ko lahat. So parang gusto niya sabihin, handa akong mamatay kahit 1,000 times, basta para sa Diyos. Hello, di mo po kayo? Okay, San Lorenzo Ruiz. So, since santo na siya, nasaan siya ngayon? Nasa langit, nasa impyerno? Nasa langit. So, since nasa langit siya, yun na ba yung kaganapan ng buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos? Ha? Yun na ba yun? Pag nasa heaven na yung kaluluwa ng tao, yun na ba yung eternal life? Yes? Yes? No. Kasi ang promise ng Diyos sa eternal life, katawan at kaluluwa. Yun yung composite ng tao. Hindi ka tao pag kaluluwa ka lang. Amen. Spirit ka lang. Kapag ikaw ay walang katawan. Gets niyo po? So yun yung purpose ng second coming. Babalik ang Panginoon, bubuhayin ang iyong katawan, at bibigyan niya ng glorified body. At para mabuhay ang iyong katawan, say for example, nandun na sa langit yung kaluluwa mo, yung katawan mo ay naiwan dito sa lupa, nailibing at nabulok na. Anong paraan para yung katawan na yun ay muling mabuhay sa muling pagbabalik ng Diyos? Sire? Ulo, i-share na natin yung mga mga nakaka-attend sa maliliit na gawain. Para mabuhay yung katawan mo na ito. Kasi yung spirito hindi namamatay. Yung kaluluwa na yun natin, hindi namamatay. Ito lang katawan. So para mabuhay ulit ito, magkaroon siya ng glorified body, mabigyan siya ng Diyos ng katawang hindi namamatay, ang solusyon ay kailangan mong kumain ng Diyos. Ano ba? Kumain ng Diyos? Oo. Kainin mo si Kristo na Diyos. Katawan, dugo, kaluluwa, kabanalan. Ilaw niyo ba po kayo? So, the reason why we are receiving Jesus, not just spiritually, kasi pwede rin naman yun, pero kailangan natin siyang tanggapin in a physical aspect na sa misa mo lang matatanggap to, ha? Hello, di ba po kayo? Okay? Any other breaking of the bread outside the Catholic Church is symbolic. Ang real presence lang ni Jesus, na matatanggap mo si Jesus physically, not just spiritually, ay sa loob ng Catholic Church through the Mass. So kung gusto mo na mabuhay ulit tong katawan mo na to na physical, sa pagbabalik ng Panginoon, kailangan kainin mo ang katawan ng Panginoon on the physical aspect. Gets po ba? Ganon kahalaga ang banal na misa. Hello? Kasi yung katawan ni Kristo, hindi namamatay, hindi nabubulok. Yun yung dahilan kung bakit kailangan mong kainin yung katawan ni Kristo upang yung katawan na to, yung laman
muling buhay ni Kristo, magkakaroon ka ng katawang hindi namamatay at hindi nabubulok. Eh, yung paulit-ulit na sinasabi ni Jesus ng mga nakaraan sa Bread of Life Discourse, ang sino mang kumain ng aking laman, kahit mamatay, ay bubuhayin ko muli sa huling araw. Tinutukoy niya ito, yung katawan. Gets po ba? Okay. So, epekto ng kaligtasan, para mabuhay ang katawan sa walang hanggan, kumain ang katawan ni Kristo. Next. After ng komunyon, next. Sacrament? Kasal. Okay. Puntahan lang natin unti-unti ha, kasi mamaya pag-usapan natin yung main idea ng ating pong pag-usapan ngayon, ng ating pagninilayan. Kasal. Anong purpose ng kasal? Sacredness. Ha? Ayun. Union. Naalala ko, nagiging biro ito tuwing may mga kasal. Narinig ko rin lang naman. Kaya daw ginawa ang kasal para gawing legal ang bawal. I don't know. Pero according to our church teaching, tatlo ang purpose ng kasal. Number 1 is procreation. Hello, diyan po kayo. Number 1 is procreation. Kaya ikinakasal ang mag-asawa sapagkat nais ng Diyos na lumikha ng imahe ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo dito sa lupa. Ano yun? Yung umiibig, yung iniibig at ang pag-ibig na namamagitan sa kanila. Ang nagmamahal, ang minamahal at ang pagmamahal. Yun po yung ating Diyos, the Trinity. So ang reflection po nung Diyos na yun dito sa lupa ay Ama, Ina, at yung pagmamahalan nila bunga ay anak. Gets niyo po ba? No? So number 1 yan. Procreation. Kaya kinakasal ang mag-asawa para magkaroon ng pamilya. Kasi hindi mo naman sasabing pamilya kung Mr. at Mrs. lang, walang anak. Okay? So next ay consolation. Ay tinatawag nilang unitive purpose. Ano yun? And the two shall become one flesh. Hello, andyan pa po kayo. So paano yung nangyayari? Alam niyo na po yun. Si babae, binibigay niya ang buong sarili niya sa kanyang asawang lalaki, at si lalaki, binibigay niya ang sarili niya ng buo sa kanyang asawang babae. Hello, hindi mo po kayo. At exclusive lang yun sa kanilang dalawa. Okay? At ang ikatlong purpose, kasi sabi nga natin, every sacrament is a way to salvation. Okay, ito po yun. Ikatlo, na purpose ng marriage ay sanctification. Sabihin niyo po, sanctification. Okay. Isa sa mga reason kung bakit ang promise sa kasal or ang vow sa kasal ay for richer, for poorer, in sickness, and in health. No? For better, for worse, kasama din yun. At till death do us part. Bakit pinipirilan ng till death do us part? Palagay nyo. Bakit hanggang kamatayan ang usapin patungkol sa kasal? Sapagkat kapag namatay na ang tao, doon dumadating yung tinatawag nating personal judgment. Sa mga nakatin ng mga huling gawain. Dalawang klase ang judgment ha. Personal judgment at general judgment. Personal judgment, pag namatay ka. The moment na namatay ka, halimbawa nasa ICU ka, pag sinabi, tit, 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 okay? Pag hiwalay na ng katawan sa kaluluwa, you will be judged. Kung langit o impyerno ka. General judgment, sa muling pagbabalik ni Jesus, the second coming. So, bakit till death do us part? Ito po yun. Pakiharap ang iyong kanay sa kapatid. Pananagutan mo ang kaligtasan ng asawa mo hanggang mamatay siya. Yun yung isa sa mabigat actually na purpose ng kasal. Kasi mahirap nga naman na ang tao ay mabuhay ng nag-iisa. Kailangan niya ng kasama
para maging lakas niya. Hello, hindi mo po kayo? So the purpose of sanctification, ang trabaho ni Mr. ay tulungan si Mrs. sa kanyang personal na kaligtasan. At ang trabaho naman ni Mrs. ay tulungan si Mr. sa kanyang personal na kaligtasan. Kasi balang araw, sa ating paghuhukom, sa paghuhukom natin sa tawag dito, on that day na tayo ay papanaw sa mundong ito, ang pangako ng kasal sana ay hindi pinabayaan ng isa't isa ang bawat isa. Amen. Gets po ba? Salamat, may mga magkatabing mag-asawa dito. Pakiharap mo naman yung asawa at sabihin mo, mahal, hanggang kamatayan, ipaglaban. Ang hindi lang ang pagmamahalan, ang kabanalan. Amen. Amen. So yun po yung intention ng marriage. Next is holy orders, yung pagpapari. Of course, hindi na siguro natin kailangan na explain pa. Kasi kung walang pari, walang misa. Kasi walang magko-convert ng tinapay sa Diyos. Pari lang ang may kakayahan gawin yun. Sa ibang churches, hindi nila kayang gawin yun kasi hindi sila ordained para doon. Okay po? So pari lang nakakagawa nung transubstantiation ang tawag doon na yung tinapay nagiging Diyos. At yung Diyos na yun, ang Panginoong Yesus ay inihahandog sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at yun yung kinakain natin. Okay? So, finally, yung anointing of the sick. Sinasabi din naman ng salita ng Diyos na kung meron man sa inyo may sakit, dalhin sa pinuno ng iglesia at pahiran ng langis upang gumaling. Sapagkat gusto rin naman natin na hindi lang naman tayo na isi-save spiritually, dapat na isi-save din tayo physically. Kasi nga ang tao ay both katawan at kaluluwa. Gets po ba? Yan yung isasalba ng Panginoon. So yun po yun. Dinaanan lang po natin yung kahalagahan mo na. But the main point of our usapan po ngayon na ito, lahat ba ng mga Katoliko at mga Kristiyano na kilala natin naniniwala pa doon? Hello? Baka may mga kakilala kayo, malaki na yung bata, hindi pa nabinyagan. Baka may mga kakilala po kayo, nabinyagan pero hindi na kumpilan. Diyan pa po ba kayo? Baka may mga kakilala po kayo, nagsisimba pero hindi nangungumunyon. Pag-usapan natin yan mamaya. O hindi naman kaya nangungumunyon pero hindi nagpukumpisan. Baka may mga kakilala po kayo, nagsasama bilang mag-asawa pero hindi kasama. O hindi niya asawa yung kasama niya. Tama. Baka may mga kakilala po kayo na bahala na yung mga pare sa kanila. May mga kakilala po kayo na masama na yung kalalagayan nila, probably physically or spiritually, pero hindi sa simbahan lumalapit for anointing. Sa kung sinong manggagamot dyan lumalapit. Sa albularyo o sa kung sino man para gumaling. Hello, dyan po kayo. Okay. So that's the big issue sa panahon po natin ngayon. Ulitin ko po yung binanggit natin kanina. Ano yun? The rejection of the sacraments is the rejection of God's grace. And when you reject God's grace, you are rejecting Christ Himself. Marami sa buhay natin na ang dahilan kaya ang hirap, ang bigat, at ang sakit ng mga nangyayari sa buhay natin ay dahil hindi natin tinanggap ang sakramento at dahil doon, hindi natin tinanggap ang grasya ng Diyos sapagkat ang totoo,
hindi natin tinatanggap si Kristo sa buhay natin. Hello, nandiyan ba po kayo? In what way? Sample na lang po, no? Kaya paalala po, I need your prayers and I need you to help the church, na tulungan yung iba na ayaw tumanggap ng sacraments. May mga pagkakataon na ang bata ay hindi nabibinyagan. Isa sa mga dahilan ay wala pa daw pera. Hello, di ba po kayo? Common yan, wala pa daw pera. Pero hindi naman kasi pera ang dahilan. Pwede naman binyagan ng bata kahit walang pera. Tama, mali? Kasi salvation din ng bata yun. Kaya ka lang nagpapakain. Kasi ang saya-saya mo dahil sa araw na yun, naligtas yung anak mo. Ano man ang mangyari, sabihin na natin, kasi ang kamatayan naman, anytime pwedeng dumating. Tama po ba? May namamatay naman na baby. Tama? Anytime, alam natin na sa piling siya ng Panginoon. Kaya ka nagpapakain. Pero hindi yung main point. Kaya ka magpapabinyan kasi gusto mo na maligtas yung kaluluwa ng iyong anak. Okay. So, hindi naman talaga issue ang pera. Pero ito yung isa sa mga problema ng simbahan natin. Ano yun? Maraming bata hindi po nabibinyagan kasi nalaman ang magulang nagsasama, hindi kasama. Nandiyan ba po kayo? Actually, sa simbahan natin, alam ko dito sa Diocese of Baguio, may tinatawag na one-child policy. Ano yung one-child policy? Sige, hindi kayo kasal? Bibinyagan namin yung unang bata, yung unang anak nyo. Pero sikapin ninyo na kung gagawa ulit kayo ng ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, hanggang pang-sampu, kung gusto ninyo, ayusin ninyo yung sarili ninyo. Sa paano paraan? Tanggapin ninyo ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng kasal. Hello, diyan po kayo. At since hindi maayos, ano nangyayari? Ito na, nanganak na ng ikalawa, pupunta ulit doon sa simbahan. Father! Pabinyag naman itong anak ko! Sabi, di ba nabinyag na yung una, yung ikalawa, bakit hindi pa rin kayo kasal? Kasi ganyan. Pag sinabi na ng simbahan, ay hindi pwede. Anong pakiramdam ng mag-asawa? Ha? Ma-offend sila. Alam, yun po kayo. Although may mga situations na case-to-case basis, kaya kailangan makipag-usap talaga sa simbahan. Okay, ma-offend. Sasama loob. Minsan din naman magsisimba. Pinagtatamutan nila yung anak ko na mabinyagan. Okay, isa pa. Doon na tayo mismo sa main, pagdating sa komunyon. Okay, pangungumunyon. Okay, isa rin po yun, di ba, sa isa sa mga issues. Karamihan kasi ngayon, ang usapin kasi ay nasa kasal. Karamihan sa mga problema ng simbahan ngayon. So kung ikaw ay nabubuhay na hindi pa kasal, anong sabi ng simbahan? Pwede ka bang mangumunyon o hindi? Ha? Hindi. So hanggang doon ka lang, nakaupo ka lang. Pag-living, ano ba yung tinatawag nilang live-in? For example, living in sin. Hindi ka pa pwede. Kasi hindi pa nga kayo napasasan. So may mga taong gano'n, ay hindi pala pwede dito. So ano mangyari? Ma-offend. Hello, hindi po kayo. Tapos ano pa? Halimbawa, Father, nagpamahalan po talaga kami. Kailangan namin na makasal, kailangan namin na mabasbasan kami. Sasabihin ng pare, hindi pwede, bakit? Lalaki siya, lalaki ka rin eh. Paano natin gagawin yan? Hello, hindi po kayo. Since hindi pwede, anong mangyari? Sasama din ang loob. Hello, hindi po kayo. Anong ibig kong sabihin? Bakit ko ini-state yung mga katotohanan na ito? Kasi when it comes to the sacraments, the truth must prevail no matter how brutal it is. Pwede ba natin sabihin yun, when it comes to sacraments, the truth must prevail no matter how brutal it is. Brutal, ibig sabihin, how offensive, na-offend ka. Ako, hindi ako pwede. Hello, di mo kayo? Bakit hindi pwede? Kasi may kasalanan.
May mga katotohanan talaga na inconvenient para sa atin na tanggapin. Actually, yung gospel po natin, isa ito sa katotohanan na hindi matanggap ng mga disciples ni Jesus. Kaya nga, umalis sila. Tinalikuran nila si Jesus kasi ito yung isang klase ng katotohanan na ang hirap tanggapin at ang hirap unawain. Okay po ba? So anong ibig kong sabihin? May mga katotohanan sa loob ng ating simbahan na kahit anong gawin mong pagbabaliktad, hindi mo pwedeng baliktarin. Kasi ito ang totoo at ito ang dapat masunod. So ano nagiging resulta sa iba? Ito na ngayon. Marami na sa mga kasamahan natin as Catholics lumilipat sa ibang church. Kasi maluwag daw ang salvation doon. Tama mali? Mas madali ang salvation doon. Tanggapin mo lang si Jesus as your personal Lord and Savior and come as you are. Ano? Lumapit ka lang kung sino ka. Tanggap ka ni Kristo kahit makasalanan ka. Yes, that is true. Hello, andyan po kayo. Kaya marami yan naman, oo. They leave the Catholic Church, they go to other Christian denominations kasi parang mas madali doon. Kung sa simbahang Katoliko, bawal ikasal ang parehas lalaki, parehas babae, maghahanap ng Kristiyanong simbahan na kung saan pwedeng ikasal yung gano'n. Hello? Andiyan po kayo. Hindi pwedeng binyagan yung bata kasi may problema pa rin doon sa family. Ano? Lilipat ng ibang church kasi doon kahit pa paano tanggap yung gano'n kahit may issue. Nagkakaintindihan po ba tayo? So, what is really the problem there? When it comes to acceptance of truth, pakiharap mo yung katawag siya, kapatid, pagdating sa pagtanggap ng katotohanan, ang kailangan natin, kababaan ng kalooban. Amen. Anong ibig ko pong sabihin? Kung bakit ipinagbabawal minsan ng simbahan na ibigay ang sakramento na kailangan natin sa ikaliligtas natin? Kasi meron tayong mga kasalanan na ayaw bitawan. Hello? May mga kasalanan tayo na ayaw nating bitawan kasi para sa atin ito ay malaking pakinabang. Nandiyan pa po ba kayo? No? So for example, when it comes to marriage, hindi ako pwede makipaghiwalay sa kanya, siya na ang buhay ko. May asawa ka, hindi, tapos na kami, ito na ang bago. Hello, nandiyan pa po kayo. Pero alam mo kung ano ang totoo. Tama mali? Yun lang, wait, example lang yun. Marami pa actually issue. Pero, isa yun ha, somehow, kung dinidisiplina naman tayo ng ating simbahan na parang hindi na ibibigay yung sakramentong kailangan natin, sapagkat kailangan muna nating maglinis ng ating sarili bago natin tanggapin ang grasya ng Diyos. Amen po ba? Maliwanag po ba? So bakit kailangan natin maglinis ng ating sarili? Say for example, ikaw may LBM ka. Sino nakaranas mo ka LBM? Okay. So bakit nagkakaroon ng LBM o diarrhea ang tao? Kasi may marumi na kinain. Hindi naman kaya nainom. Okay. Say for example, gusto mong gumaling at nag-utos ka ng kakilala mo, kaibigan mo, ikaw mismo, pumunta ka sa store, mamili ka na lang, Imodium o Diatox. Tapos uuwi ka sa bahay mo, tapos gusto mong uminom ng tubig, siyempre para mainom mo yun. Nakita mo, may baso doon sa lababo. Kagabi pa yun. Pinagkapehan pa yun. Tapos, may paa pa ng ipis doon. Tapos may langgam pa ng palakad-lakad. Ikaw ba kukunin mo yun? Ilalagay mo doon sa dispenser, lalagyan mo ng tubig at iinumin mo kasama nung para sa sakit ng tiyan. Ha? Hello? Diyan po kayo. Gagawin niyo po ba yun? Maliban na lang siguro sabi, gusto ko rin challenge! Hindi.
Bakit? Kasi kahit uminom ka ng Diatabs, uminom ka ng Imodium kasama ng tubig, hindi ka gagaling. Bakit? Marumi yung baso. Nagpasok ka pa rin ng bacteria sa katawan mo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay. So yun po yun. One of the reasons why truth somehow is very inconvenient to us is because we have committed sins that we don't want to give up. May mga kasalanan na ayaw natin bitawan, o may mga kasalanan na nagawa tayo noon na hindi natin ikinumpisan o hindi natin binitawan. O hindi naman kaya yung issues about, issues about generational curse. Na may mga kasalanan ng mga magulang na hindi nila binitawan hanggang huling hininga. Kaya ang nagmana yung Anak. Nandiyan pa po ba kayo? So yun po yung main point ng ating simbahan. Oo, masakit. Minsan sa isang taong nagkasala, nakaka-offend pag sinasabi yung kasalanan niya. Tama mali? Tama. Nalala ko ulit, si Miriam Defensor, nung buhay pa, sabi niya, kapag may tao daw na nagsabing pangit ka, kunin mo daw yung handbag mo, tapos ihampas mo sa kanya ng malakas. Bakit daw? Nakita na nga, sinabi pa. Ilan niyo ako kayo? Okay, so ano ibig sabihin nun? Oo nga naman, pag nakikita sa atin yung ating pagkakasala, pag nakikita sa atin yung ating karumihan, pag nakikita sa atin yung ating kamalian, tapos sasabihin pa sa'yo ng harapan, ng mukhaan, hello, somehow masakit din yun. Tama mali? Ang problema natin, bilang mga tagasunod ng Panginoon, kapag tayo ay nasaktan, na ipinakita sa atin or inireveal sa atin ang katotohanan, ang nakakalungkot ay may mga taong hanggang sakit na lang, nasaktan na lang, pero hindi inayos ang sarili. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kumbaga isang bata na dinisiplina, pero after disiplinahin, ang naalala yung pagdidisiplina, hindi yung kanyang pagkakasala. Nagkakaintindihan po ba tayo? So what's the point? Ano yung point ngayon dito? Hindi mo matatanggap ang grasya ng Diyos kung ayaw mong umayos. Pakihirapan ka sa kapatid, hindi mo matatanggap ang grasya ng Diyos kung ayaw mong umayos. Kaya tapik-tapik mo ka sa kapatid, umayos ka. Totoo yun. Where sin abounds, grace abounds. Kung saan daw malaki ang pagkakasala, mas malaki daw ang grasya ng Diyos. Totoo yun. Kumbaga sa emergency, mas inaasikaso ng mga doktor at ng mga nurses yung idinadala sa emergency room na halos mamamatay na. Kaysa yung nagpunta doon sa emergency room nang sabi, meron siyang patay na kuko sa paa. Tama mali? So mas inaasikaso yung 50-50 na yung delikado na. Yung ibig sabihin, where sin abounds, grace abounds. Kasi mas kailangan nga naman. Pero, kung halimbawa, yung tao ay mamamatay na talaga, kung hindi maaagapan, at nandun na yung mga doktor, nandun na yung mga nurses, at siya'y aasikasuhin, tapos sasabihin ng tao, "Ops! Huwag niyo akong pakialaman. Huwag niyo akong gagalawin yung katawan ko, kahit dumudugo na yung hindi to, may saksak. Huwag niyo akong pakikialaman, katawan ko to, buhay ko to." Sa tingin niyo, maisasalba ba yung tao? Tama mali? Alam niyo po ba, makinig po ng mabuti ha. Alam niyo po ba na sa tuwing pinipilit natin ang ating kasalanan kaysa sa grasya ng Diyos, although ang laki-laki ng grasya ng Diyos sa isang taong makasalanan, sa tuwing pinipilit ng tao ang kanyang kasalanan kaysa sa grasya ng Diyos, parang sinasabi mo na rin sa Diyos, huwag mo akong pakialaman, buhay ko to. Gets po ba? Okay? At kapag naging gano'n ang attitude natin sa harapan ng Panginoon, kahit gusto kang tulungan ng Diyos, hindi ka matutulungan. Bakit? Iginagalang ng Diyos ang free will mo bilang tao.
Gets po ba? Sa madaling salita, ay gusto kang iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kumpisal o hindi ka naman nangungumpisal, paano ka niya ililigtas? Kung gusto kang iligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pangungumunyon, kung hindi ka naman nagsisimba, paano ka niya ililigtas? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Kung nais kang iligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahid sa iyo ng langis, pero ayaw mo kasi mas tiwala ka doon sa albularyo o sa espiritista, paano ka maliligtas? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kasi ulit ko po, the requirement for you to receive God's grace ay ito, maglinis ka muna. Sinong gustong gumaling? Sinong gustong lumakas? Sinong gusto na yung kanyang kabuhayan putulin na ng Lord kung meron ng sumpa? Para maging magaan ang pasok ng biyaya? Okay? Sino dito gusto niya na tanggapin yung pag-iingat ng Diyos na kahit saan siya magpunta, nandoon ang malabay na pakpak ng Diyos na siya'y nilulukuban at sineselyo ng banal na dugong taas? Okay? Kung gusto natin yon, this is the challenge of the Lord. Ano yung pakiramang yung katayo sa kapatid? Maglinis ka mo. Amen. We must be humble enough to accept na tayo ay nagkasala sa harapan ng mabuting Diyos. Hindi natin tinatanggap yung grasya, hindi sa dahil nagdadamot ang Diyos. Hindi natin tinatanggap yung grasya kasi ayaw natin. Mas gusto natin doon sa kung anong meron tayo. Pero alam naman natin mali in the first place. Okay po? So yun yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Maglinis tayo. Ihingi natin ang tawad ang ating mga pagkakasala. Paano Brad kung hindi ko kasalanan? Say for example, kasalanan ng aking mga magulang na ipasa. Ihingi mo rin ng tawad yung kasalanan ng aking mga magulang. Hello, andiyan pa po ba kayo? There's a certain process with that, ha? Basta ang paalala lang sa atin ng Panginoon, tatanggapin natin ang grasya, pero umayos ka muna. May mga tao na tumatalikod, umaalis na sa Catholic Church, umaalis na sa simbahan, nire-reject na yung sacraments kasi hindi nila kayang i-give up yung buhay na meron sila. Mas gusto pa rin nila yung kaysa sa Diyos. So, anong paalala sa atin ngayon ng Panginoon? Kung gusto natin tumanggap ng grasya, okay, the next thing to do, pakiharap ang ikaw sa kapatid, sikapin mo sa biyaya ng Diyos. Huwag mo lang balikan ang nakaraan. Amen. Kung meron lang tayo mga nagawa at alam natin yun yung nagpahirap sa atin, yun yung nagpabigat sa atin in the past. Salamat kung naikumpisal mo na yun. Kung hindi pa, hanap ka ng parin, mamumpisal ka. Pero ngayon parang tinitin kang balikan yung mga bagay na yun. Oops! Babalik din ang bigat, ang sakit, ang sumpa sa atin. Gets niyo po ba? Okay po? So yun yung paalala sa atin ng Panginoon, ha? The reason bakit naging inconvenient sa mga tagasunod ni Jesus at umalis sila, because somehow truth is inconvenient talaga. Kailangan mo lang talagang tanggapin na tayo ay nagkasala, na tayo ay nalayo sa Panginoon, na tayo ay hindi naging tama sa pamumuhay sa harapan niya. Amen po ba? But the good thing here, ito naman yung kagandahan. Kapag tinanggap mo na ikaw ay nagkasala, ibinaba mo ang iyong sarili. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nagbabalik loob sa akin, hindi ko tatanggihan. Amen. Ang sino mang nagbabalik loob sa Diyos ay hindi niya tatanggihan. You will receive the grace. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, gaano man kalaki ang iyong naging pagkukulang, handa kang tanggapin ng Panginoon. Amen po ba? But of course,
Just to make it clear, yung, oo, tama naman yung teaching na come as you are. Kung sino ka, sige lumapit ka. Kasi mahal ka ng Diyos, tanggap ka niya kahit makasalanan ka. Pero paalala lang po, tanggap ka ng Diyos kahit makasalanan ka. But never, never natatanggapin ng Diyos ang kasalanan mo. Gets po? Ang ginagawa sa kasalanan, hindi itinatago. Ang ginagawa sa kasalanan, inilalabas para ipahugas sa Diyos. Tama. Amen. Kasi kung itatago mo yung kasalanan, hindi yan mahuhugasan, hindi yan malilinisan. Parang ang nagpa-doktor, sasabihin mo, Dok, ang sakit po talaga sa may parte ng tiyan ko. O sige, i-colonoscopy ka namin. Ay, hindi pwede, Dok. Hindi pwede. Ha? Ayaw mong makita kung ano yung problema sa tiyan mo? Eh basta, ayoko. Hello? Nandiyan po ba kayo? Although may point siguro kaya ayaw magpa-colonoscopy. Dok, mahal yan. No, pero ganun eh. Parang kang nagpa-doktor, pero nung nasa doktor ka na, ayaw mong magpasuri. Nagkakaintindihan po ba tayo? So, ang kailangan sa kasalanan, isinusuko sa Diyos para ito'y ganap na pag-please natin. So, hindi naman ganun kadali din yun. Of course. Hindi naman ganun kadali. But it takes a lot of humility to do it. Kailangan mo lang ibaba ang iyong sarili. At sabihin mo sa Diyos na, Lord, mula sa araw na ito, ikaw ang magiging Panginoon ng buhay ko. So madaling salita, ikaw ang masusunod. Hindi lang sa buhay ko, ikaw ang masusunod sa pamilya ko. Bakit ang Diyos ang masusunod sa buhay mo, sa pamilya mo? Kasi nais mo, pagdating ng kaligtasan, hindi lang ikaw ang ligtas, pero kasama buong sambahayan mo. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. So yun po yung paalala sa atin ng Panginoon, ha? Kahit gaano kalaki ang grasya ng Diyos, kung ayaw nating tanggapin, wala. At kahit gaano kalaki ang grasya ng Diyos, say for example, sa banal na, sa banal na misa, kung ikaw nangungumunyon pero hindi ka ready, wala rin saysay. Gets po ba? Okay, siguro, balikan ko lang ito, no? Hebrews chapter 10 verse 26 to 27. Hebrews chapter 10 verse 26 to 27. Ito ay message para sa mga taong oo, nasasaktan, oo, na-offend kasi may mga kasalanan. Pero wala kang choice kundi give up yun. Pero kung sasadyain mong piliin ang kasalanan, ang karumihan, verse 26 to 27, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Inuulit ko po, no? Kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Alala niyo po nung nakaraan, sabi ko po sa inyo, kung ikaw ay makikimisa, hindi mo kailangan ng time machine at hindi mo kailangan ng airplane para para makarating sa Israel at para makabalik sa year 33 AD na kung saan nakapako ang Diyos bilang sakripisyo sa kapatawaran ng kasalanan. No. Every time you go to Mass, you are actually going to Calvary. Dinadala ka ng Diyos sa Israel, sa bundok ng Kalbaryo, na kung saan ang panahon ay nung si Jesus ay nakapako sa krus. So every time you go to Mass and receive communion, napapatawad ang iyong kasalanan, oo, pinapalitan niya ng kabanalan. Pero, may malaking pero, kahit mangumunyon ka, pero sinasadya mo pa rin gawin ng kasalanan, hindi ka dinadala ni Lord doon. Nagkakaintindihan ko ba tayo? Hindi ka dinadala ni Lord at the foot of the cross sa Mount Calvary on the year 33 AD. Bakit? Kasi nung pinili mo yung kasalanan, nireject mo ang kabanalan. Nung pinili mo yung sarili mo, nireject mo ang grasya ng Diyos. So what's the point right now? Ito yon. Kahit
ayaw mo at hindi convenient sa'yo na kailangan mong ayusin yung sarili mo, pakiharapan ka na siya, kapatid. Tanggapin mo. Umayos ka. Pakiusap. Pakiusap lang. Amen. Kasi may ibang paraan. Oo. May ibang paraan. Ang bigat-bigat ng buhay mo, hindi mo tinatanggap ang grasya ng Diyos, kasi hindi ka nga makalapit sa sakramento, may ibang paraan. Oo. Magpungsoy ka. Ano? Umasa ka sa mga pampaswerte, sa mga pantaboy ng malas. Ang problema, may kapalit. Kasi hindi yun ang tunay na Diyos. Ibibigay niya yung perang kailangan mo, kapalit ng kaluluwa mo. Gusto mong gumaling? Hindi ka makalapit sa sakramento kasi alam mong may kasalanan ka. Ayaw mong ipaayos yun kay Lord. Sige, lapit ka na lang sa mga manggagamot dito, ganyan. Oo, pwede, gumaling ka. Kapalit ng kaluluwa mo. Hello, hindi mo po ngayon. O sige, hingin mo sa ibang bagay, ibang paraan. Yung mga bagay na gusto mo sa buhay mo. Name it. Pera, kayamanan, kalusugan, kalakasan. Sige, kunin mo sa ibang paraan. Lumayo ka sa mga grasyang binibigay ng Diyos. Oo, may ibibigay yun sa'yo. Pero ang kapalit, maghihirap ka, pati ang pamilya mo. Payag kayo. Sino payag? So walang ibang paraan, kundi lumapit sa Diyos. Amen. At ang paraan ng paglapit sa Panginoon ay ito. Kung gusto mo na patawarin ka ng Diyos sa kasalanan mo, patawarin mo rin ang iba na nagkasala sa iyo. Maliwanag po ba yun? Pwede ba natin sabihin? Ano? Sa ating sarili, sabi mo, oy, sarili ko. Kung gusto mo na patawarin ka ng Diyos, patawarin mo na rin yung mga nagkasala sa iyo. Amen. Anong takalang ginamit natin sa iba, siya rin ang takalang gagamitin sa atin ng Diyos. Kung hindi natin pinagbigyan ng iba, hindi rin tayo pagbibigyan ng Diyos. Kung hindi natin kinahabagan ng iba, hindi rin tayo kahabagan ng Diyos. Ang tawag doon, katarungan. Justice. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi pwedeng ihingi ka ng habag sa Diyos, pero ayaw mong mahabag sa iyong kapwa. Hindi makatarungan yun. Amen. Okay po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay. So sa oras na ito, inaanyayahan kong bawat isa. Sige, tayo po ay magsitayo. Masagana ang grasya ng Diyos para itong ulan na pwede kang basain mula ulog ang talampakan hanggang ikaw ay hugasan. Hinihingi lang naman ng Diyos ay alisin mo ang bubong. Ang bubong ng kasalanan. Ang bubong ng maling pamumuhay. Ang bubong ng masamang buhay. Masamang isip, masamang labi, masamang ginagawa ng kamay ng paa. Yun lang ang hinihingi ng Diyos. Oo, masakit ang totoo na kailangan magsisi ng isang tao sa kanyang mga pagkukulang. Pero yun lang ang tanging paraan para tanggapin ang grasya ng Diyos. Kasi sayang, kung hindi natin ito magagawa, tatalikuran natin ang Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Lapit tayo sa ating Diyos sa oras na ito. Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Hinihingi namin, Panginoon, ng tawad ang aming mga pagkakasala. Suriin mo po kami. Suriin mo ang kaloob-looban ng aming mga puso. Ang kaloob-looban ng aming buhay, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo. Kitang-kita mo kami, Panginoon, kung gaano kami kadumi. Kitang-kita mo, Panginoon, ang mga kasalanang nariyan sa paligid namin na nakakonekta sa amin. Lord, sinusuko namin ang lahat sa iyo.
ang buhay namin, maging ang buhay ng pamilya namin. We surrender everything to you. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever trust and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will never love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Yes, Lord. Ayusin mo po ang buhay namin, Lord. Ayusin mo po ang puso namin. Ayusin mo po ang takbo ng isip namin. Minsan nakikipagtalo pa kami sa inyo. Pero mali, Lord, na makipagtalo sa iyo. Hindi namin pwedeng ipangalandakan kung ano ang aming ginagawang tama sapagkat alam mo kung ano mabuti at tama. So now we surrender to you everything, O God. All our sins, all our past, pati yung struggle namin sa sarili namin, Lord, na alam naman namin mali pero pinagpipilitan pa namin. Pati yung mga takbo ng isip namin, alam naman namin, Lord, mali pero ipinaglalaban pa rin namin. Lord, we surrender everything to you. Ayusin mo po kami. Sapagkat nais namin na tanggapin ang iyong kaligtasan. Nais namin tanggapin ang iyong kalakasan. Nais namin tanggapin ang iyong kagalingan. Nais namin tanggapin ang iyong pagpapala sa buo naming pamilya, sa buo naming sambahayan, sa aming kabuhayan, sa aming kalusugan. And we reject Satan at lahat ng gawa ng kaaway sa oras nito in Jesus' name. We rebuke you right now, evil spirits, unclean spirits na may kapit sa amin. We rebuke you right now. We reject you right now. And we renounce any connection namin sa iyo na bunga ng aming kahinaan at kasalanan.
Depart from this place right now. Depart from our family. Depart from our body. Depart from our spirit. And we accept you, Lord, the giver of life, the giver of love. And once again, embrace us with your love. I am beautiful. I am loved. I am forgiven by the mercy of God. I am beautiful. I am loved. I am forgiven by the mercy of God. Sige, lagay natin ating mga kamay sa ating mga puso. I am beautiful. Sabihin mo po sa harapan ng Diyos. You are beautiful. You are loved. Sabi mo sa kanya, you are forgiven by the mercy of God. You are beautiful. You are loved. You are forgiven by the mercy of God. Yakapin mo yung katabi mo, sabi mo, you are beautiful. You are loved. You are forgiven by the mercy of God. You are beautiful. You are loved. You are forgiven by the mercy of God. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Hawak kamay. Sa isang grasya ng Diyos. Tanggapin natin ang grasya at hawak ng Diyos. Sa ating Panginoon sa mga sa'yo. We are beautiful. We are beautiful. We are loved. We are forgiven by the mercy of God. We are beautiful. We are loved. We are loved. We are forgiven by the mercy of God. Once again we declare, we are beautiful. We are loved. We are forgiven by the mercy of God. We are beautiful. We are loved. We are forgiven by the mercy of God. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tandaan natin na kahit gaano kapangit ang ating nakaraan, kahit gaano kapangit ang ating kalalagayan, kayang-kaya kang pagandahin ng Diyos. Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, kahit gaano kalaki ang ating pagkukulang, kayang-kaya kang patawarin ng Diyos. Ngayon ang tanong,
Sino dito ang mga taong nagsuko ng kanyang buhay sa Diyos? Sabihin mo, ako ay maganda. Ako ay pinatawad sa biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos tonight. Taas po natin ang ating mga prayer requests. Mga bagay rin na gusto nating papaspasan ng mga bag, tubig, panyo, o meron man. Mga bagay na ginagamit natin para maging daan, daluyan, pag-grasya at himala ng Diyos. Sige, taas natin yan sa Panginoon at sama-sama tayong manalangin sa oras na ito. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami. Dinudulog sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ikaw ang Yahweh El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mas makapangyarihan ka kaysa sa aming mga kinatatakutan, kaysa sa aming mga kahirapan. Mas makapangyarihan ka kaysa sa aming mga karamdaman. Mas makapangyarihan ka kaysa sa hirap na aming pinagdadaanan. Mas makapangyarihan ka kaysa sa kaaway na nagbibigay sa amin ng kabigatan. Kaya naman, O Diyos, sa iyong pangalan, kami mananangan. You are the Jehovah Jireh, the God who supplies all our needs. You are the Jehovah Rapha, the God who heals us from every sickness and disease. Physical and spiritual healing we claim, O Lord, from thy grace. You are the Jehovah Shammah, who is always with us. Protect us, Lord, from every harm. Protect us from any evil surrounding us. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami saan man kami dalhin ng aming mga paa, kami iyong ililigtas. Kami iyong pagpapalain. At sa oras na ito pa lang, kami iyong ang ililigtas. Kami iyong ang pinagpala. Kami iyong ang pinalakas. Kami iyong ang pinagaling. At kami umanggap ng grasya mula sa iyong mga kamay. Kaya naman inaangkin namin, O Diyos, ayon sa aming pananampalataya, answered prayer na ang bawat isa. Sa banal na pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pasalamat tayo kay Yahweh El Shaddai. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give